Si God the Father is Jesus Christ at the same time. That's the mistake of a religion. Jesus is God the Father. Isa ito sa malaking pasabog ni former President Duterte nung sabihin niya, mga sangkay, na si Jesus at ang Ama na sinasambang Diyos ay iisa. Ngunit ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Totoo ba na si Jesus Christ at ang Ama o ang Diyos ay iisa lamang? Kumusta? Muli ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At dito mga kapatid, may buwelta noon si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong siya ang umupo. Dahil alam niyo naman, palaging binanatan nito ang pananampalataya ng simbahang Katoliko. Di po ba, sinabi pa niya na sa loob ng 25 years, mawawala na umano ang simbahang Katoliko. Di lang yan, nahawa na siya at nag-astang theologian, pero naging heretikong theologian. Imagine, ang Ama ay naging anak at ang anak ay naging ama. Yon ang tinatawag na oneness doctrine ng ibang branches ng born again. Dahil may born again na naniniwala na kaugnay sa Trinity. Pero meron namang born again na meron silang oneness theology. Isa na dyan si Kibuloy, ang matalik na kaibigan at advisor. At di lang yan, itong si Sangkay Janjan pala ay aral nila oneness theology. Ang ama naging anak, ang anak ay siyang ama. Tatalakayin natin ito. Samahan niyo ako. Kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang kaguluhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa mga suking taga-subaybay at sa bago pa lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan na pindutin ang like bilang suporta sa channel natin. At sa mga bago pa lang, inanyayahan natin mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay, welcome. Sa pagkakataong ito, ating sasagutin si Sangkay Janjan na sinabing, tinalakay niya dito yung naunang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano daw? Na ang ama ay siyang anak. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo ay siyang Diyos Ama. No. Ang tawag diyan mga kapatid ay oneness theology. Yon ang aral ni Pastor Apollo Kibuloy. At yun pala ang aral din ni Sangkay Janjan na isang political vlogger, ngunit pumasok din sa talakayang religious dahil siya isang born again. Pero iba yung ibang born again. Dahil kadalasan sa mga born again naniniwala na kaugnay sa Trinity. Yung binanggit sa unang Juan 5:6-7. For there are three that were recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ngayon, para sa kaalaman ninyo, ano ba itong tinatawag na oneness theology? At
paano makilala ang gaya nila ni Pastor Apollo Kibuloy at Sangkay Janjan na nagtuturo kaugnay sa Oneness Theology. Alam niyo ba mga kapatid, na ang Oneness Theology, ito'y paniniwala na ang ating Panginoon Jesucristo ay nag-iisang persona sa pagka-Diyos. Sa Godhead, siya ang kinikilala din nilang Ama. So ang Ama at ang Anak ay iisang persona. At alam niyo ba mga kapatid, yung aral na ito ay resulta sa tinatawag na hidwaang aral kaugnay sa modalismo. Yung paniniwala na kahawig talaga ng tinatawag na modernong Oneness Theology sa ating panahon. Pero alam nyo na yung modalismo ay itinuturo yan sa erehe na si theologian noon na si Sabellius, isang Latin theologian sa ikatlong siglo. Pero alam nyo ba na ito'y binubuhay muli ni Frank Ewart Glenn Cook at iba pang mga nagbabasa sa Biblia, mga kapatid, tulad ni Kibuloy at ni Sangkay Janjan. Pero nagsimula ito pagbuhay noong 1913. See? Pero ang pananampalataya na si Kristo'y tao, hindi Diyos, alam nyo, nagsimula yan, aral na yan, noong umusbong ang tinatawag na Arianism. Yung Arianism sa panahon ni Arius, nagtuturo na ang ating Panginoong Jesucristo ay tao, hindi Diyos. At sa panahon ng tinatawag na 1914 punta Santa Ana, Manila, so alam nyo, yan, no? Si Felix Manalo din, ni-revive niya, muling binuhay niya ang matagal na dinedesisyonan ng Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng Konsilyo ng Nicaea na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ngayon, batay sa narinig niyong pahayag na sinusuportahan naman ni Sangkay Janjan na ano daw, ito. Si God the Father is Jesus Christ at the same time. That's the mystic of a religion. Jesus is God the Father. Isa ito sa malaking pasabog ni former President Duterte nung sabihin niya, mga sangkay, na si Jesus at ang Ama na sinasambang Diyos ay iisa. Ngunit ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Yan, ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? At sa pagpatuloy dito, mga kapatid, alam nyo na tinatanggap talaga ito ni Sangkay Janjan, pareho sila ni Kibuloy pala ng naaral. Dahil sabi ni Sangkay Janjan dito, baliktad-baliktarin mo man ang Biblia, wala kang makitang Trinity. At binanggit man niya na ang Trinity ay tatlong Diyos. Mali po. Walang pagkakaiba yan sa aral ng mga Muslim. Ang mga Muslim ay nagtuturo na ang Trinity ay tatlong Diyos. At isa sa tatlong Diyos ay si Allah. Nasa Quran nila yan. No? Pero acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon, ating mga kapatid na sumusubaybay. So, si Raniel Balugot, good day po. Si Christy Concepcion Sharot sa Pasig. Si Ricami Piedad. Si Salvador Evangelista diyan sa Baguio. Si Serek. Wanis pala si Kibuloy. Yes, wanis yan si Kibuloy. Si Shadow Kun. Si Shadow Kun Anyensi 1914. Serek, dito sa bayan namin may isang sikta na wanis din ang aral. Dating ministro ni Felix Manalo.
ang leader nito. Yun talaga. Magiging santa na. Ano yung santa? Sa Cebuano pa, Santa Ianag Hubad. Si Leo Neto, gandang hapon sa lahat. Si John Rafael Aliag, diyan sa Cagayan Valley. Si Bernard Ibersabal. Si Tia Marie Piscador, Labrador. Si Bernard Ibersabal diyan sa Las Piñas City. Aida Camarines. At sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming ngayon. No? Si Marie Manato, watching from Macau. Si Ray Onato, diyan sa Korea, sa Busan, Korea. Kumusta kayo dyan? Si G. Dun Pipito. Good evening po. Pa-shout out po sa akong mga magulang dyan sa Bualan, Tubud, Lanao del Norte from New Zealand. Si Sally Mandresa, mayong hapon, Bro Windel, o sa buong pamilya Talimong. God bless po. At sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming ngayon. Ito'y mahalaga talaga mga kapatid na tatalakayin natin dahil daming mga naligaw. Ano nga ba talaga ang totoo? Itong sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang ama ay siyang anak at ang anak ay siya rin ang ama. So, ibig sabihin, para sa kay Duterte at kay Kibuloy, merong iisang persona lamang. Ang ama at ang anak, ito'y iisa. Nagmistula tuloy na siya ay parang theologian, pero katulad sa Sabillanos theology. May pahayag din si Kibuloy kaugnay sa Trinity. Alimbawa, ang isang ama umano. Sabi ni Fi Aliusa, saan ba daw umano dapat ilagay? Pwede sa altar ninyo, pwede diyan sa taas ng pintuan ninyo, yung crucifix. Okay. Tuloy natin mga kapatid. No, balikan natin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 'Di ba naniniwala siya, halo-halo na kasi one of the common dogmas yung binanggit natin, indifferentism. Niwala siya sa Islam, pero ang aral na Oneness, ito matanggap sa Islam. Dahil isang blasphemy sa mga Muslim na ang Diyos nila tinatawag na ama ang Diyos. No? Blasphemy para sa kanila. Na si Allah ay may anak. So para sa kanila, isang kalapastangan umano yun. No, si Lolita Gargulis diyan sa Davao City, si Jubilin Cabasis, no, Carmen Annex, Osami City, si Sally Mendoza. Okay. Bro Wendell, pwede po bang mag-order ko crucifix nimo? Message lang. Si Estrella Relos, maayong hapon bro. At sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming ngayon. No? Mahalaga talaga maunawaan na ninyo mga kapatid. Dahil po ba sa sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa, ibig ba sabihin na siya ay iisang persona sa Ama? Tulad sa binanggit dito, Si God the Father is Jesus Christ
at the same time. That's the mystic of a religion. Jesus is God the Father. Isa ito. Si Sangkay Janjan yan. Jesus is God the Father. Walang pagkakaiba kasi ang kaniyang aral, mga kapatid, kaugnay sa kay Kibuloy. Wanis ang tawag diyan. Pero ang tanong na kung sinasabi nilang si Jesus ay siya ang Ama, iisang persona, totoo ba talaga yan? Ang sagot, malaking hindi. Yon ang maling unawa nila sa kahulugan sa mga talata sa Biblia. Alam nyo, bagamat siya at ang Ama, binanggit sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30, nasabi ng ating Panginoong Hesus, ako at ang Ama ay iisa. Siya ay pinangalanan din sa hula sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 6 na walang hanggang Ama. At pinanghawakan din ng ating Panginoong Hesukristo ang pagiging anak. At ito'y di matanggap ng mga Muslim na siya'y anak ng Diyos. Pero, kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, mga kapatid, malinaw ang, lalo na sa salita ng buhay, binanggit diyan na wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. O kaya, kung ang saling ito ang gagamitin, dito naman papasok na mali talaga ang sabi ng mga grupo ng Iglesia ni Kristong kay Manalo na ano daw, sabi nila, walang mabasa sa Biblia na Diyos Anak. Meron daw umanong anak ng Diyos, pero walang Diyos Anak. Ang tanong, bago sila nagsulat sa kanilang Pasugo Magazine na walang mabasa sa Biblia, di ba napansin nyo, bawat doktrina nila may katumbas na salin sa Biblia. Ibig sabihin, para mapatunayan umano nila na ang kanilang aral ay galing talaga sa Biblia. Kaya, bawat doktrina may katumbas sa Biblia. At ang salin na tinatawag na salita ng buhay ay ginagamit ito ng mga ministro ni Felix Manalo. Pero ang tanong, kung ginagamit ito ng mga ministro ni Felix Manalo, na basa ba nila ang Juan Kapitulo 1, versikulo 18, mga kapatid, sa salita ng buhay na salin na ang sabi, wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Okay. Alam natin kung ano ang takbo ng mga ministro paggagamitin ito. Tatakbo sila sa Greek Bible. Pero bago dyan, mga kapatid, welcome natin. Dami na palang mga pumasok ngayon. Sila si Sally Amindusa, Mandresa, sila si Estrella Relos, si Maria Dulce Lapis, si Leo Vels dyan sa Malaybalay Bukidnon, si Noel Kundi, si Lydia Batitaw Pedro dyan sa Saudi Arabia, si Estrella Relos, maayong hapon bro Windel, abi nako si Duterte Catholic pero parang sulpot na attorney. Ba totoo? Si Duterte parang walang sa mga salamat Sir Rick. Sabi niya mag-like po tayo. At sa ating mga kapatid, no? Buskin. Iba ang kinikilala sa ipinakilala. Sige, tatalakayin natin yan mamaya. No? Isa-isahin natin yan dahil ang Iglesia ni Cristo na imbento lang man nila na aral talaga yan.
wala silang sariling Biblia, namimili lang ng Biblia, no? At yon, ang resulta, si Felix Manaloy nagiging anghel na. Oh. At yon, nagbuo ng kanilang sariling iglesia. So, isa-isahin natin, pakinggan muna natin si Sangkay Janjan. Siya ang nagtalakay dito at naniniwala siya sa Oneness Doctrine ng grupo ng mga born again at ito din ang aral ni Kibuloy. Today, mga sangkay, pag-uusapan po natin ang malaking pasabog ni former President Duterte. Bakit nga ba niya nasabi, mga sangkay, na si Jesus at ang Amang Diyos ay iisa lamang? May sinasabi ba ang Biblia o patunay na si Jesus Christ at ang Panginoong Diyos ay iisa? Ito, pag-uusapan natin at mag-react tayo sa pagtalakay dito, mga kapatid, ni Sangkay Janjan na ang Ama at ang Anak ay iisa. So, ibig sabihin, iisang persona. Pero kung pag-aralan talaga natin ang Biblia, napakalayo. At malinaw na maling interpretasyon lang sa mga ibang born again at fundamentalist gaya sa grupo din ni Kibuloy. Sa ating vlog ngayon, mga sangkay, ay walang kinalaman ang anumang awayan ng politika. Wala pong kinalaman, mga sangkay, ang kung anumang estado ng politika sa ating bansa. Pag-uusapan lamang po natin dito, mga sangkay, ang tungkol sa sinabi ni former President Duterte na si Jesus Christ at ang Diyos ay iisa lamang. At hindi mo raw pwedeng i-separate ito. Noong si PRRD o si former President Duterte ay namumuno po sa ating bansa, nung siya pa po ay isang Pangulo ng Pilipinas, isa sa mga statement niya dito, mga sangkay, na gumulat sa buong bansa ay nung sabihin niya, mga sangkay, ng harap-harapan sa entablado na mayroon lamang pong iisang Diyos. Na ayon po sa kanya, mga sangkay, hindi pwedeng i-divide ang Diyos sa tatlo. Isa kasi sa matunog na doktrina, mga sangkay. Una, mali din ang sinasabing hinahati sa tatlo ang Diyos. Pag sinasabing hinahati sa tatlo, alam nyo ba, ang tawag diyan ay heresy of partialism. Halimbawa, napansin nyo yung analogy ni Kibuloy? Kung nagtawag siya ng miyembro niya, sabi niya, di po ba ikaw ay isang ama? Oh. Di po ba na ikaw ay isang husband? Di po ba na ikaw ay isang tatay? Yun ang analogy ni Kibuloy. Iba't iba umano, ama, tatay, yun, at husband, pero iisa lang na tao. Yon ang tinatawag niya na analogy sa Trinity para ang aral ng Trinity ay pasinungalingan. Bakit? Dahil yung husband, tatay at ama, husband, tatay at yung tatlo na ginagamit niya, iisa lang umano na pagkatao. Ganon umano ang Diyos. Ang tawag diyan, mga kapatid, ay heresy of partialism. Itong partialism, ito'y isang Trinitarian heresy na mariing pinabuluan na nila ang kabuoang pagka-Diyos sa bawat persona ng Trinidad. Na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay, yun, diyan papasok ang hinahati, dinidivide. Hindi yan pwedeng ma-divide. Kaya nga, mabasa sa The Living, sa King James Version mismo, 1 John chapter 5, verses 6 up to 7, anong sinabi? For there are three that be record in heaven, the Father, the Son, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three
are one. So ano? These three are one. Hindi sinabing these three are three. Diyan papasok ang Trinity. Okay, pakinggan natin si Sangkay Janjan. Ay ang Trinity Doctrine. Ang doktrinang ito mga sangkay ay ipinapakita na mayroong tatlong persona na nasa Biblia. Ito po ay ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Isa pong nakakalitong doktrina at unbiblical. Wala po ito sa Biblia mga sangkay. Kahit balibalik ka rin po natin ang salita ng Diyos, wala po. So, yung nagsabi tulad sa mga Muslim na ang doktrina kaugnay sa Trinity ay wala daw sa Biblia kahit baliktarin. Ang payo ko dito, mas mabuti na bago kayo mag-vlog kaugnay dyan, research naman pag may time. Di po ba? Isa sa mga dahilan kung bakit tinututulan ninyo ang Trinity, dahil di daw mabasa sa Biblia. Kaya nga, ano ang sabi ni Sangkay Janjan, na ang Trinity ay nakakalito, at wala sa Biblia kahit baliktarin daw umano? Tatlong persona na nasa Biblia. Ito po ay ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Isa pong nakakalitong doktrina at unbiblical. Wala po ito sa Biblia mga sangkay. Kahit balibalik rin po natin ang salita ng Diyos, wala po tayong mababasa na sinasabi sa Biblia o itinuturo mga sangkay na meron pong tatlong Diyos. Una, wala naman talagang turo na tatlong Diyos. Mali ang unawa na ang Trinity ay tatlong Diyos. Pero kung sinasabing wala sa Biblia ang Trinity, well, research naman pag may time. Bakit? Hindi nyo ba alam? Protestant na salin ito, ang tinatawag na Amplified Bible. Di po ba ang batayan ninyo dapat mabasa sa Biblia? O sige, anong mabasa sa Biblia? Dahil yon din ang sinabi ni Kibuloy, wala daw umanong mabasa sa Biblia. Ito, sa Revelation chapter 7 verse 10, Amplified Bible, and in a loud voice, they cried out, saying, Salvation belongs to our God, who is seated to the throne, and the Lamb. Our salvation is in the Trinities, to give unto God the Trinity we owe our deliverance. O, nasa Amplified Bible yan. Ha? Imposible naman kung di nyo yan alam. So at least, sa ngayon, may bagong learnings na kayo, no? Na yung sinasabi nyong di mabasa sa Biblia, ang salitang Trinity. Pangalawa, yung Trinity na sinabing tatlong Diyos, wala na kayong pagkakaiba sa mga Muslim niyan. Yung Trinity, tinatawag na Triune God, mabasa yan kahit sa The Voice Bible. Kung tingnan natin. Kaya, yung mga nagsasabi at anti-Trinity, mga kapatid, na di mabasa sa Biblia, di dapat paniniwalaan, tigilan nyo na yan. Dahil may mga salin na mabasa talaga Trinity o Triune God. Ito, mabasa natin sa Mateo chapter 20 at 28 verse 19, The Voice Bible. Go out and make disciples in all nations, ceremonially wash them through baptism, in the name of the Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. O see? In the name of Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. At itong Triune God na ito, mga kapatid, yun ang tinatawag na Trinity, na sabi ni Sangkay Janjan, baliktarin man ang Biblia, para bang sigurado siya na ano daw?
Diyos na ayon po sa kanyang mga sangkay, hindi pwedeng i-divide ang Diyos sa tatlo. Isa kasi sa matunog na doktrina, mga sangkay, ay ang Trinity. Natural, hindi pwedeng i-divide. Kaya, Trinity ka, tres and unity. Unity, nagkakaisa, hindi divided. Okay. Doctrine. Ang doktrinang ito, mga sangkay, ay ipinapakita na mayroong tatlong persona na nasa May tatlong persona, yun ang tama. Yung sinabi sa King James Version, sa 1 John chapter 5, verses 6 up to 7, for there are three that we record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Okay, may tatlo. Yung sinabing there are three, ano yon? Tatlong Diyos ba yon? Yung sinabi at this and these three are one, ano yung iisa sa tatlo? Di ba yan malinaw na kahit King James Version, mabasa yan, mga kapatid? No. So, tuloy natin. Di daw mabasa ang Trinity. Ito po ay ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Isa pong nakakalitong doktrina at unbiblical. Kaya nga, para sa kanila, nasa oneness theology sila. Ang Ama ay siyang anak, at ang anak ay siyang Ama. Dahil ano daw, ang Trinity ay di mabasa sa Biblia. Po ito sa Biblia, mga sangkay, kahit balibalik na rin po natin ang salita ng Diyos, wala po tayong mababasa na sinasabi sa Biblia o itinuturo, mga sangkay, na meron pong tatlong Diyos. Yan. Maling unawa, tulad sa mga Muslim, na ang Trinity ay may tatlong Diyos. Research naman bago bumanat sa aral, no? Mali din ang sabi na ang salitang Trinity di matatagpuan sa Biblia kahit baliktarin mo man ang Biblia. Bakit? The Amplified Bible, napakalinaw ang sinabi sa Revelation 7:10. And in a loud voice they cried out, saying, salvation belongs to our God who is seated on the throne, and the Lamb, our God, salvation is the Trinity to give, and God, the Trinity, we owe our deliverance. Sa mga gustong letra por letrang mabasa. Kaya dito pa lang, mga kapatid, ala na. Butata na ang sinabi nitong mga astang theologian na di mabasa ang salitang Trinity, na sila ay naniniwala naman sa sola scriptura, Bible alone. Kaya nga, ginagamit natin ang iba't ibang salin para ating mapakita sa kanila na hinahanap nila kasi ang letra por letra na mabasa sa Biblia. At yun, malinaw na yun. Ito, mga sangkay, ipinaliwanag ni former President Duterte that there is only one God. At ito po, mga sangkay, ang naging pahayag. Natural. Vuelta kasi, yung tinatalakay niya, vuelta yan ni Duterte noon against sa simbahang Katoliko. No? Ang banat ni Duterte sa simbahang Katoliko. Kaya, kahit mga larawan ng mga santo, at kahit ang aral kaugnay sa veneration of the saints ay binanatan din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito na tinatalakay ni Sangkay Janjan. Ating Pangulo. Alam mo ba kung ilang ang santo ng Katoliko? 35,000. All the years. Sa Italy, marami. Una, mali po yung 35,000 lang. Kaya nga, may celebration tayo sa simbahang Katoliko, mga kapatid. Ano yung celebration natin sa simbahang Katoliko? Sa Nobyembre 2, All Saints Day, di po ba? Lahat na mga santo na deklara man ng simbahan o wala, yung mga martir sa misyon,
Kaya na, lalo na, Hunyo 30, ipinagdiwang natin ang celebration, the first martyrs in the Roman persecution. Hunyo 30 yan. At dahil sa dami nila, di na alam kung ilan sa mga martyrs, ilang libo, ilang milyon ang nagiging martyrs, mga kapatid. Okay, tuloy natin ang pahayag ni Duterte dito. May sila, Pilipino, mayroon rin. Magdasal ka na sa isang Diyos, magdasal ka ba dito sa mga santong iba? Isa lang ang Diyos. There's only one God. Period. You cannot divide God into three. That's silly. Yan ang patunay, mga sangkay. Oh, yan. Isa lang ang Diyos, period. You cannot divide God. Una, hindi naman hinahati ang Diyos. Dahil partialism yan. Oh. Kaya di nila alam kung yung Trinity na one, na yung Father, Son, and Holy Spirit, na-divide ba yun? Oh. May iisa lamang na Diyos at tatlong magkakaibang persona. At kung balikan natin ang mga santo, kinikilala ba natin yan na mga Diyos? Hindi. Ang paggalang natin, malinaw yan sa Catechism of the Catholic Church 2138. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which prescribes idols. Indeed, the honor revealed to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. So, napakalinaw ang aral ng simbahang Katoliko, pero itong mga kapatid natin, banat na banat, di naman nila alam talaga ang ating aral. Kaya naalala ko ang babala ng ating Panginoong Hesus. Anong sabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 7:24? Huwag kayong umatol batay sa nakita ninyo. Humatol kayo ayon sa nararapat ninyo. Dahil sa mga sagradong imahen, inahatulan tayo na mga Diyos natin umano yan. Mali. No? Ang aral ng simbahang Katoliko, kahit aral natin ay Trinity, hindi sinabing may tatlong Diyos. No? Sa Catechism of the Catholic Church, number 150, ito ang malinaw. The Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. So, malinaw, one and only God. Hindi sinabing three gods. Father, Son, and Holy Spirit. Mali po yan. No? Kaya, ang kanilang pagkawanis ay batay sa mali nila na aral, mga kapatid. No? Okay. So, tuloy natin, mga kapatid. No? Sandali. Tanong ko lang, Brad Windel. Ano ang pangalan sa iglesia na itinayo ni Kristo noong narito siya sa lupa? Okay. So, una, lilinawin natin, ano daw umano ang pangalan ng itinayo ng ating Panginoong Hesukristo na iglesia nung narito siya sa lupa. Malinaw na ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa, sa original Greek Bible in which the New Testament was written, napakalinaw na pinangalanan nila ito, na pinangalanan nila ito na Ecclesia Catholis. Himyen on Ecclesia Catholis, tis Judaias kay Galalias kay Samarias, erenen ekenyen oikomodomini. So, ang Ecclesia Catholis, yan ang tunay na iglesia ni Kristo. Pero bakit di
nilagyan tulad ng iba, Iglesia ni Cristo, Church of Christ, dahil may babala ang ating Panginoon Jesucristo. San Mateo 24:24, sa kanyang pangalan, may magsisilitawan na mga bulaang mga ngaral at magdala sa kanyang pangalan at marami ang madaya nila. Yan. Napansin nyo? Merong Church of Christ, tatag ni Alexander Cambiel. Merong Iglesia ni Cristo, tatag ni Felix Manalo, 1914, Punta Santa Ana, Manila. May Church of God. So, yun ay katuparan sa babala ng ating Panginoon Jesucristo. Pero ang tunay na Iglesia ni Cristo, ang tunay na tinatawag na Iglesia ng Diyos, walang iba. Kaya nga, sa Catechism of the Catholic Church, 811, this is the sole Church of Christ in which, in the creed, we profess the one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay, tuloy natin mga kapatid si Sangkay Janjan. Na kahit po si former President Duterte ay one God believer. Naniniwala po siya na may... So one God believer, pero parehong-pareho talaga sa kay Kibuloy, no? Na ang aral ni Kibuloy, ang ama ay naging anak at ang anak ay siya ring ama. Yun ang kanilang paniniwala, mga kapatid. Lalo na, letra por letra ang kanilang pag-unawa kaugnay diyan. Pero kung pag-aralan nating mabuti ang Biblia, alam naman natin na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Hindi iba sa Ama na nag-iisang Diyos. Ngunit ibang persona sa Ama. At ito'y taliwas sa aral na itinuturo ni Felix Manalo. Bakit? Kung pag-aralan natin, sisilipin natin muna ang mabasa sa unang Korinto 8:6, gamitin natin ang salin na salita ng Diyos. Ito ang mabasa natin. Ginagamit din ito sa INC at mga Muslim. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay at nabubuhay para sa Kanya. At may iisang Panginoon lamang, si Heso Kristo. Yon, pinuputol na nila. Di na nila yan ituloy, no? Ang babasahin nila, pag sila'y mangaral, dito lang sila para sa atin, may iisa lamang na Diyos, ang Ama na lumikha sa lahat ng bagay at namumuhay tayo para sa Kanya. Kadalasan, pag sila'y magbasa, lalo na mga ministro ni Felix Manalo, lalo na pag grupo ng mga Islam, mga kapatid, pag sila'y magbasa, diyan, puputulin na nila, chap-chap, pero may karugtong yan. Ito ang iniiwasan nila. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at nabubuhay tayo para sa Kanya. At may iisang Panginoon lamang, si Heso Kristo, na sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. See? Alam nyo, pag Islam ang gumagamit diyan at ang grupo ng Iglesia ni Manalo, yan, pinuputol yan. Pero ginagamit natin ito dahil sa naunang pahayag ni Duterte na ang ama at ang anak ay iisang persona. At ganon din sa mga Wanes. So, kung balikan natin ang unang Korinto Kapitulo 8, versikulo 6, ano ang mabasa natin sa talata? Di ba? Una, ang Ama naglikha sa lahat ng bagay. Pero pinuputol yan, kung ituloy natin, si Jesus nalikha lahat ng bagay sa pamamagitan niya. So,
napakalinaw mga kapatid na pareho silang manlilikha ng lahat ng bagay. So kung manlilikha ang ating Panginoon Jesucristo na binanggit sa unang Korinto Kapitulo 8 versikulo 6 at ang Ama ay manlilikha din, at kung alam nyo, ang pagiging manlilikha, creator mga kapatid, ay katangian sa katangian yan sa Diyos na mabasa natin sa Isaiah Kapitulo 4 versikulo 24 at Efeso Kapitulo 3 versikulo 9. Kaya, napakalinaw na ang ating Panginoong Hesus sa talatang ginagamit ng mga Muslim at ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo sa unang Korinto Kapitulo 8 versikulo 6 bilang tagapaglikha. No? Ang ating Panginoong Jesucristo ay malinaw na Diyos. At siya'y nanatiling Panginoon. Pero iba ang sa INC dahil meron silang Panginoon na Diyos at meron silang Panginoon na hindi Diyos. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo, para sa kanila Panginoon, sinasamba nila dahil utos ng Diyos Ama. Kaya meron silang sinasamba na Panginoon na hindi Diyos. At meron silang sinasamba na hindi Diyos. Ang ating Panginoon Jesucristo. Di ba? Iba talaga ang kanilang doktrina. So, kaya malinaw mga kapatid na kung pag-aralan natin, lilitaw talaga ang kamalian pati na sa mga bagong moderno na tinatawag na Arianism. At hindi lang yan, mag-ingat talaga pag ginagamit ito ng mga balik Islam, ginagamit ito ng mga ministro ni Felix Manalo, itong talata ng unang Korinto Kapitulo 8 versikulo 6. Dahil kung pakinggan ninyo, kahit na sa kanilang mga propaganda, kahit na sa kanilang padoktrina, pinuputol yan, iba, mukhang tama sila. Kung hindi natin unawain ng husto ang nakasulat sa naturang talata, mga kapatid. Pero kung pag-aralan natin, napakalinaw ang sinasabi sa naturang talata na ginagamit nila, na ito'y malakas na patunay sa Trinidad. Malakas na patunay sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. Bakit? Dahil sa talatang ginagamit nila unang Korinto Kapitulo 8 versikulo 6, inilahad mga kapatid ang katotohanan na una, kung may iisang Diyos na tagapaglikha ang Ama, ang sabi diyan, may iisang Panginoon. So, kung ang konklusyon nila mga kapatid, pag-aralan natin ayon sa talata, may iisang Diyos lamang. Kung pansinin ninyo, inihiwalay ito sa isang kama. Ang Ama. So, ibig sabihin, iba ang persona sa Ama. Nabuhat, galing sa Kanya, yung Ama, ang lahat ng mga bagay. So, yon. Sa may iisang Diyos, ang Ama, kung tingnan natin, walang contradiction sa Ama, Anak at Espiritu Santo dahil nasa King James Version yan sa unang Juan 5, 6 hanggang 7. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these three are one. So, tapos tinutukoy sa talata, una ang Ama. Ano daw? Nasa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Totoo naman mga kapatid na ang Ama buhat ang nagbuhat sa lahat ng mga bagay. Dahil ang Ama ang Diyos na tagapaglikha. At tinutukoy din sa talata na ginagamit nila na may iisang Diyos at may iisang may iisang
Panginoon. So kung litra por litra, mga kapatid, na may iisang Panginoon, ibig ba sabihin, yung Ama di pwedeng magiging Panginoon dahil si Kristo ay tinatawag na iisang Panginoon? So, kung ang Ama ay tagapaglikha, ang ating Panginoon Jesucristo, na tunay na Diyos, nagkatawang tao, siya ay tagapagligtas. Ayon naman sa Tito Kapitulo 2, versikulo 13, yun ang mabasa sa banal na Biblia. Tingnan natin, Tito Kapitulo 2, versikulo 13, na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. See? Napakalinaw, mga kapatid, ang mabasa diyan sa Biblia. No? Okay. So, sandali okay. Ito, mga kapatid. May follow-up pala dito si Queen alias sa Taruma. Alin iglesia ba yung sa Roma 16:16, Colosas 1:18, Gawa Kapitulo 20:28, yung iglesia na yan, walang iba ang Iglesia Katolika. Bakit? Dahil sa Pasugo Magazine ni Felix Manalo, sinabi diyan, Queen, truly, Romans 16:16 refers to the first church of Christ. Ano daw? Sa totoo, ang One Holy Catholic Apostolic Romans 16:16 refers to the first church of Christ. Sino ba ang unang iglesia ni Kristo? Sabi, tingnan natin, mas mabuti na yung ang magsalita ay walang iba kundi ang ministro mismo ni Felix Manalo. Kaya, kung ang punto dito kasi, mga kapatid, kung aangkinin ng Iglesia ni Kristo ang Roma 16:16, walang pagkakaiba yan, kapatid, sa nangangagaw ng lupa. Bakit? Truly, Romans 16:16 refers to the first church of Christ. Sino yan? Ayon sa ministro ninyo, na ang Iglesia ni Kristo ay iba sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po Iglesia Katolika Apostolika Romana ang Iglesia ni Kristo. Sa pangalan lang po magkaiba na iyon ang sabi ni, pero nagkukontrahan ito. Bakit nagkukontrahan? Dahil pinatunayan niya na ang unang iglesia ni Kristo, kaya yun, dito niyo makita, mga mahal na kapatid, na pag nagbasa lang sa Biblia at pagbasa sa Biblia, wala namang sariling Biblia, nag-interpret, so ang resulta, nagkukontrahan na talaga. Bakit? Pansinin ninyo, ministro mismo ni Felix Manalo, mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. See? Malinaw ang sabi. Kaya huwag niyong agawin ang sinabing Roma 16:16 sa inyo dahil si Felix Manalo mismo nagsabi na
truly, Romans 16:16 refers to the first church of Christ. Kung truly, Romans 16:16 refers to the first church of Christ, sabi ng mga ministro ninyo, ang unang iglesia ni Kristo ay ang simbahang Katoliko. Ayon kay Mordi, anong version ng Greek Aramaic Scrolls o Bible na pinanglagyan ng Catholic ng mga chapters at verses? May patawa. Di mo ba yan alam? Una, ito, Greek Bible. Tignan niyo sa lahat ng Greek Bible. Acts chapter 9 verse 31. Himienon Ecclesia Catholis, tis Judaeas kay Galalias. Ecclesia Catholis. At tingnan niyo ang Protestant na Bible scholar sa aklat. Ang Ecclesia Catholis sa kauna-unahang pagkakataon ay yon ang Iglesia Katolika, Church of Christ na tunay ay Iglesia Katoliko. Kaya, kahit mga ministro ni Felix Manalo, eto, inangkin talaga at inamin na na ang Katoliko ay siyang unang Iglesia ni Kristo. Eto. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinu'y pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. See? Kaya, kung babasahin yung Roma 16:16, na mga Iglesia ni Kristo, mga kapatid na mabasa diyan, may karugtong pa Roma 16:28. Anong mabasa diyan? No? Ang mabasa diyan mga kapatid, napakalinaw na may mabasang Universa Ecclesia. No. Okay? Universa Ecclesia. Okay, tuloy natin. Ang tinalakay nitong si Sangkay Janjan. Meron lamang pong iisang Diyos at binigyan niya po ito ng kalinawan. Nung kumalat po ang isang video, nung tahasan niya pong sinasabi mga sangkay na si Jesus Christ ay iisang Diyos lamang. Marami kasi mga sangkay ang nalilito sa pagka-Diyos na nakasulat po sa Biblia. Ang akala kasi ng iba, mga sangkay, na si Jesus Christ at ang Diyos na naglikha ng lahat ng bagay ay separate. Siya ang Diyos Ama at si Jesus Christ naman ang Diyos Anak. Kung kaya't pinaliwanag. Ayan. Dito makita ninyo na wanis talaga itong si Sangkay Janjan. No? Walang pagkakaiba sa aral ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay? Po dito ni former President Duterte na hindi mo maiintindihan kailanman mga sangkay ang kung anumang iniisip ng Diyos at kung gaano kalawak ang misteryo mga sangkay ng kanyang pagkadiyos. Kaya nga, sa pamamagitan ng Iglesia, Efeso Kapitulo 3, versikulo 10, diyan, mauunawaan ninyo ang aral ng simbahang Katoliko. No? Ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, dahil alam niyo naman na ang ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, letra por letra ang pag-unawa sa Biblia, at maling-mali pa. At kung letra por letra yung pag-uunawa sa Biblia, dahil may mabasa, balikan natin ang unang Korinto 8:6 na iisang Diyos sa talata. May mabasa din. Kung ipagpatuloy natin, kaya pinuputol yan sa mga ministro ni Felix Manalo na ang ating Panginoon Jesucristo ay iisang Panginoon.
Kaya kung litra por litra ang pag-unawa na ang ating Panginoon Jesucristo ay isang Panginoon at ang Ama ay isang Diyos, kaya di pwedeng magiging Diyos ang ating Panginoon Jesucristo dahil ang Ama ay tinatawag na isang Diyos, ituloy. May iisang Panginoon. Ibig ba sabihin, dahil may iisang Panginoon ang ating Panginoon Jesucristo, di pwede ding magiging Panginoon ang ating Ama? So, malinaw po sa Biblia. Tayo ay may iisang Panginoon lamang. Hindi dalawa, hindi tatlo. Diba? O, kaya nga, binanggit dito ni Sangkay Diyan ang Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4, na Shema Israel, ito din ang ginagamit ng mga grupo ng itong tinatawag na Islam, no? Shema Israel, Yahweh Elohe, Yahweh Echad. Ngunit isa lamang po ang malinaw sa lahat. Pinaliwanag dito ni former President Duterte na ang Diyos o nag-iisang Ama ay siya ring si Jesus na nagkatawang tao. At ito po ang video ng statement ng dating Pangulo. Si God the Father is Jesus Christ. Nagmukhang theologian. Nag-astang theologian si Duterte dito. At the same time, that's the mistake of a religion. Do not try to fathom it because nag-astang theologian, pero ereheng theologian. No? Mali lang ang interpretasyon. So kaya, wag magkunwari ang hindi naman eksperto kaugnay sa theologyang talakayan. never get the answer. It's pure faith. Jesus Christ. Nasa programa kasi siya, sinasakyan yan lang ni, magaling ito si Kibuloy na sumasakay, na sasakay no, sa mga isyo dahil naalala niyo yung kaugnay sa mga bakla. Sabi niya, ako rin ay bakla din ako. Oo. So, sakay. Sa programang ito, nasakay Kibuloy siya. At yun ang aral ni Kibuloy kasi. Yung talaga si God the Father, pag akyat niya doon sa heaven, he's seated beside his Father. No, when he went back there, he is the Father. Nag-merge na yun. Oh. Jesus Christ was God himself. Jesus Christ was God the Father. Yes. True. Ang pananampalataya po ng mga Kristiyano ay nagmula po mga sangkay sa paniniwala rin ng mga Hudyo o ng Israel. Sila po ang nauna mga sangkay na tinawag ng ating Panginoon, lahi mula kay Abraham. Ang mga Israelita mga sangkay ay naniniwala lamang po na mayroong iisang Diyos. Yan ang... Bakit? Ang Trinity ba? Tama ba ang sinabi ni Sangkay Diyan at sa ibang mga Muslim, sa mga Ustads na ang Trinity, there are 3 gods in Trinity? Hindi naman. Malinaw na talagang sinadya nilang binabaluktot ang aral ng simbahang Katoliko. Dahil ang Trinity, hindi yan nangangahulugan na there are 3 gods. Ang Trinity, there are 3 persons and 1 God. Kaya sa Catechism of the Catholic Church, balikan natin, the Church never ceases to proclaim her faith in one and only God, Father, Son, and Holy Spirit. See? Malinaw yan. One and only God. Okay, tuloy natin. Katotohanan mga sangkay na hindi po natin pwedeng baliwalain dahil nga po ang pananampalataya ng mga Kristiyano, mga sangkay, ay nadugtong lamang mula po sa pananampalataya at paniniwala ng mga Israelita na mayroon pong nag-iisang Diyos na Tama! May nag-iisang Diyos. Pero tandaan natin na may direct revelation ang Diyos lalo na sa pinuno ng Iglesia. Mateo Kapitulo 16 nang tinanong ng ating Panginoon Jesucristo ang lahat ng mga apostol, sino ako? Di ba? May iba't ibang sagot sila. Pero, nang sumagot si San Pedro, ikaw ay anak ng Diyos na buhay.
Mapalad ka, Simon, dahil ang karunungan yan ay hindi galing sa iba't ibang tao, kundi galing sa Diyos Ama. So, diyan pa lang mga kapatid, makita ninyo na ang unang pinuno ng iglesia may direktang revelasyon na ikaw ay bugtong anak ng Diyos. Tandaan natin na sa mga Hudyo, wala silang definisyon na ganyan. Dahil ang divine revelation was gradually revealed by God to us. No? Was gradually revealed by God to us, mga kapatid. Okay. So, tuloy natin, mga mahal na kapatid. Likha ng buong universe. Sa Israel, mga sangkay, simula pa po noong kanilang mga ninuno, tinuturo na po sa mga bata, mga sangkay, na mayroon lamang pong iisang Diyos. Kung kaya't mga sangkay, sinasabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel. Oh, ayan talaga, binanggit natin. Shema Israel, Yahweh Elohe, Yahweh Ekad. Makinig ka, Israel. No? Dinggin mo, O Israel. Ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Ngayon, paano i-reconcile yung iisang Panginoon para sa mga iglesia ni Manalo kung si Kristo ay hindi Diyos na ang ginagamit sa unang Korinto 8:6, si Kristo ay iisang Panginoon. Iisang Panginoon. Okay, tuloy natin. The Lord our God, the Lord is one. Nag-iisa lang daw po talaga ang Diyos at dapat pakinggan ito ng Israel. Hanggang ngayon, mga sangkay, ang katuruan na ito ay nagpapatuloy sapagkat ito po talaga ang kanilang paniniwala na nasusulat po sa Biblia. Napakaraming passage, mga sangkay, sa salita ng Diyos na talagang nagpapaliwanag na mayroong iisang Panginoong Diyos lamang na naglikha ng lahat ng bagay. Kagaya na lamang po sa Book of Isaiah, chapter 46, verse 9. Remember the former things, those of long ago. I am God, and there is no other. I am God, and there... So, wala tayong tutol diyan na ang Diyos Ama ay tagapaglikha, mga kapatid. No? Wala tayong tutol. Pero yung sinabi nila na may iisang persona lamang, ang salita ng persona, iisang persona, di yan mabasa sa Biblia. Pero pinaniniwalaan nila. Yun ang turo ng Juanes. Iisang persona lang. No? Ang Ama at ang Anak ay iisang persona lamang. No? Yun ang paniwala ng mga Juanes, mga kapatid. Pero maling-maling aral yan. No? Pag-aralan nating mabuti, huwag agad-agad maniwala nitong dahil ba nabasa nila ang tinatawag na Amplified Bible. Ano po ba yung mabasa sa Amplified Bible? Tingnan niyo ang John chapter 10 verse 30. Itong mabasa natin. I and the Father are one in essence and nature. O saan sila nagiging isa? In essence and nature. Nagiging isa sila sa essence at sa nature, sa pagiging Diyos. Oh. So, napakalinaw, mga mahal na kapatid, ang mabasa diyan. So, hindi ba nabasa natin sa Biblia? O pinagchap-chap kasi nila yung nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Pero ano ang mabasa natin sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 6, ituloy sa 8. Dahil gusto nila letra por letra sa mga allergic sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Jesucristo. Ito, mabasa natin. Bagaman siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya itinuturing na kailangang pakahawakan ang kaniyang pagiging kapantay ng Diyos. Bagkus, ginawa niyang walang kabuluhan ang kaniyang sarili at tinanggap niya ang
anyo ng isang alipin at nagkitulad sa tao. Yamang siya ay nasusumpungan sa anyong tao. Siya ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang sa kamatayan, naging sa kamatayan sa cross. See? Pero yung mga Muslim, yung mga INC, ang sabi nila, mabasa ba sa Biblia, letra por letra, na ang ating Panginoong Hesus ay mabasa talagang inaamin niya na siya ay Diyos. Kung iyon ang kanilang hanap, pagbigyan po natin mga kapatid. Bakit? Alam niyo ba kung Biblia na ginagamit ng INC, yung tinatawag na Unlock Dynamic Bible, ito mabasa natin sa John chapter 8 verse 28. So Jesus said, "When you have lifted me up on cross and kill me, may the Son of Man, you will know that I am God." Oh, see? You will know that I am God. No. Napakalinaw mga kapatid sa naturang talata dahil ginamit natin ang iba't ibang salin ng Bible. Bakit? Dahil alam niyo naman na kahit iglesia ni Manalo, meron yung katumbas na iba't ibang salin. No? Okay. Dito lang muna tayo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay mga kapatid. At hope na magiging gabay ito. Mag-ingat dahil dami ng mga siktang tatag lamang ng tao. At isa na nito ang siktang Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Soriano, Iglesia ni Ellen Goldwhite. Sila ay lumitaw sa bagong panahon. At tandaan ninyo, ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero delikado pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maraming salamat po. Hanggang sa sunod. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the